Hello. Hello, test mic. Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top 6 versus Stats Maven. At ito nga pala ay requested ni John Zam Castin. Sabi niya, 6 versus Stats Maven, Boss Plan, pa-review, lakas din yan. Kaya pa man, nandito tayo, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabi, nakaabang. Pasensya na kayo guys kung di ako nakapag-react ng napakatagal na panahon at marami na talagang inaasikaso, I promise guys. Kaya every time nagre-react ako habang nagre-render siya, naglilinis ako dito para kahit paano meron akong produkto na maibigay. Ganun pa man, maraming salamat sa mga dito pa nakaantabay. Kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan na subscribe, i-like, i-share yung video natin kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para maabot natin yung mga tao na hindi pa natin naabot. Hindi ko inatake, mapaborito ninyong artist, sinasabi lang natin yung facts, meaning at message, at ganun pa man kung ano pinaparating ng artist ninyo. At yung mga karamihan sinasabi ko rito, hindi naman sila personal opinion o pananaw, tumatakbo lang sa isip ko, naririnig ko lang iniisip ko. Kaya pa man bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Secret versus stats Maven. At sana tapusin ninyo yung video sa description, doon yung personal channel ko, gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap. Marami tayong bisita na darating. Hopefully mag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ingat kayong lahat dyan. Let's get to it. Secret versus stats Maven. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Like muna natin yan guys. Let's go. Ilang minuto ba ito? Madali lang ito. And applied it in hip-hop. Bali, pinakaunang-unang na nakahook sa akin para mag-rap sa akin siguro yung Death Threat. Death Threat. Doon na-catch yung attention ko pagdating sa hip-hop. High school pa lang yung pinapakinggan namin. Sa totoo lang, ano bang nagpa-start sa akin mag-rap? Mga 1998 yata, 1990 something. Bata pa, kaya ang saswerte ng mga bata, hindi ako magtataka pag sinabi ng mga bata ngayon na 7 years old pa lang sila, nag-start na sila mag-rap. Pero wala sang record. Kasi totoo yun. Kahit ako kasi na bata ako, nag-start na ako mag-rap eh. Narinig ko yun nung 90s pa, 1998 yata, 1999, gano'n. Tuloy natin. From the hood to the burbs, every one of you niggas heard of me, shit. I'm legendary, niggas carry. Guys, yung sinasabi ko sa inyo about sa hip-hop na culture dito, lumalaki na naman yung usapan na yan. Kasi sabi nga nila rito, may mga tao na nakakapansin na wala naman talaga nagmamayari ng musika. Nobody can claim music. Ang laking bagay nun. At yung words na sinasabi ko, nakakapansin din nun mga Latino talaga. Kasi, basta ang hirap i-explain guys eh. May page kasi ako, Good Brag Pro. Tapos karamihan ng mga followers ko dati doon, mga nasa Amerika, ibang bansa. Dito rin sa amin. Pero huminto dahil nagpo-post ako ng mga Tagalog music at saka mga react ko sa Pilipinas. So parang nawala yung ngayon bumabalik silang lahat. Yan. So tapos bumabalik ulit yung mga usapan na ganyan, syempre, 'di ba? Hindi naman natin mapipigilan. Tuloy natin. Five years ago. Sensya na kayo guys, medyo pagod ako guys eh, pero tuloy pa rin tayo talaga. Ngayon lang kasi yung kahapon kasi yung day off ko, tapos tinulog ko siya. Tapos ngayon, mamaya ang pasok ko, alas 4 pa naman. So, ngayon pa lang, alas 10 pa lang rito ng umaga. 10, 11, 12. May 3 hours pa ako. Tapos alauna, punta tayo ng gym. Tapos alas 4, pasok na. So, tuloy-tuloy ulit. Tuloy natin. Yo! Flip Top Mindanao, Paguskanay, 4 Cap Auditorium, nandito pa rin, Davao City. Salamat sa tanan, lahat ng suporta, lahat ng dito sa Davao, sa lahat ng galing pa sa labas ng Davao, sa lahat na nakasama namin mula pinakauna event sa Davao, lahat na kasama namin kagabi. Flip Top pagigay para sa parating na laban. www.fliptop.com
fliptop.com.ph. Shoutouts Kalawakan Crew, shoutouts Mindanao staff, lahat ng MCs sa Mindanao, syempre sa buong liga, lahat ng supportan tunay live o online. Sa kanan ko, Jensen represent pa para sa inyo. Magigay para i-touch Maven. Touch Maven, General Santos, Uprising, Pagad Magrat, OSD, Troop 1. Shoutout sa lahat ng tao nandito. Enjoy lang tayo. Kaliwa naman, Davao City represent. Magigay para i-6 straight. Ayan. Nanalo ko ito 6 straight. Hilingin niyo mauna sa sack. Tig-2 minuto. Si Tats. Tig-2 minuto. Pakinggan natin unang banat. Touch Maven. Game. Ito'y kataas-taasan. Papansin ka lang pare. Ako'y walang pakialam sa'yo. At ako'y para na sa buhay lang ng presidente. Dahil almusal ko lang ang threat na to. Ika'y boring na kalaban. Kaya dapat kang matodas lahat ng tao tulog pag 6 pa na sa oras. Kaya talagang gobas. Sa akin ika'y wasak threat. Sa mensaheng sigaw ang lahat. Ako yung bomb threat. Kaya lagay delikado pagkat ito'y kalkulado. 7-0 yung resulta kahit 5 lang yung hurado. Ang matematika ba'y malabo? Pesa ayusin na antipara. Para si 6x2 sa panglabing 2 na bara pare-para. Saan ang 6 sense ito ay walang kwenta. Kung pinalabas ko ay sense 8 kahit saan kumukonekta. Kaya sunog tong serepa nang naakit sa ilusyon na kaya kong talunin ng direkta. Dahil 6 dragon to na para bang ruin ni Reka. Itong threat ay di problema. Itong threat ay di problema sa sistema na legit parang antivirus lang. Pag nakakita ng threat, diretso delete di ko kayang bumait. Kaya pasensya na lang bay kasi threat ako yung death threat na ililibing ka ng buhay. Di mo kaya sumabay sa pagtubo ng aking abilidad para makapantay mo kang kailangan lumipad. Pero bago magawa, ubusin nga ka na agad pintig ng puso ni 6 flat. Di mo abot aking tangkad. Kasi nung gagawin mo para matalo ako, mandadamay ng babae, yun ba nasa plano mo? Napaka-innovative naman, dapat palakpakan nyo to. Sobrang bago talaga, dapat pangalan niya 6 years ago. Baka mga Putang ina yan. Shit. Ang galing naman ni Tats. Big props dun. Nabombahan si 6 threat ah. Pakahusay ni Tats yung paggamit niya mismo ng rhyme scheme. Gamit yung pangalan ni 6 threat. Connected mula. Na-appreciate ko yung 6x2. 12 parang ganun. Tapos you know, maganda yung mula sa umpisa, mula sa presidente, yung almusal ko lang yung threat na to. Kasi mga presidente lagi may mga threat sila, di ba? Mga death threat. Tuloy-tuloy pa death threat to. Ililibing ka ng buhay. 6 threat, pag 6 pa, ang mga tao tulog pa, pag 6 ang nasa oras, maganda ng rhyme scheme. Pakahusay. Big props para kay Tats Maven. niya 6 years ago. Baka mga bara mo, shota mo ganyan, shota mo ganon. Malamang tanga na lang humahanga sa iyon. Kaya tila 2012 end of the world na ang kanyang mga tugon. Dahil ang threat na to'y nilipasan na ng panahon. Nalataan yung kanyang trip, lagi niyang binabanggit na yung chick daw ng kalaban, nakita niya yung pic. Teka repa pip, ikaw lang din ang nagpa-corner. Di ka rapper pare sa malaki na stalker. Kaya sa susunod na trivia malamang si mag-game over. 6 threat pangalan niya dahil 6 na beses na siyang na-issuehan ng restraining order. Dahil sa labis na pagkamanyaki sa tulad ng kasong aking isinabi, sa akin di ka makakalapit, kaya ingat sa nakasanayan mo na habi. Dahil isang maling banggit kasintahan mo ang sahigahalik ang iyong labi. Dahil sino ka para manghusga, ikaw na may walang silbi, walang modo at bastot, kaya di na ako makapagtimpi. Sige subukan mo lang, di mo magustuhan ng ganti. Kasi kung si 6, God ako naman ang Pusha T, natatalunin ka sa beef. At talagang ikay taob, itong banta ay ginawa kong banta sa tuluyan na siya natuldok. Dahil wala kang laban sa aking pangil, na sa iyo ay lulubog. Dahil puro ka lang tahol, ganyan talaga pag bitch ka sa loob. Wow, pag bitch ka sa loob, kasi ang tawag sa babaeng aso, bitch, di ba? But at the same time, Pusha T, tapos God, ganun. 6 the God. Maganda rin yun, ha? Shoutout kay la Pusha T. Ang ganda pa ng mga reference ni Tats Maven, very
advance yung lyrical ability rito ni Tats. Pero tignan natin yung gagawin ni Six Threat. Napakahusay ng ginawa ni Six. Ay, ni Tats Maven. Try natin. Napakahusay. Napasubo si Six Threat. Husay na pagkabigyan muna natin ng palakpak yung ginawa ni Tats Maven. Siguro, ang kaya ko lang ibigay kay Tats Maven, aralin niya yung kama. Kailan siya hihinto para ma-appreciate ng tao at ma-digest yun. Try natin. Para sa gabing ito, marami-rami ang hinanda ko bilang pain. Kakatay ako ng big fish mula Jensan. Malaking isda aking iyakain. Tara at pagsaluhan natin 3 taon. Mga tao, inabangan ng laban natin. Ang nakakatawa lang, pinag-practice ka sa 5 laban para lang maging anda sa ika-6, Davao. Okay? Masyado kang naniwala sa You Can Do It ni Ice Cube. Sumunod ka sa utos ng iyong amo kasi kala mo sulit. Nice, dude. Makikipagsabayan ka sa teritoryo ko? Ano na, Tats? Move! Parang chess match lang nung inalok ka ni Arik. At doon ka na, Tats. Move! Yan yung difference na maganda talaga yung pagkaka-rhyme scheme ni Tats Maven. Magandang reference. Mahaba yung ano. Pero dito makikita yung pagiging diligent at precise naman ni Six Threat na aanin mo yung parang sinasabi niya, aanin mo yung haba ng rhyme scheme at magaganda at maraming mga diba, chop at formulated na atake kung makikita talaga yung difference, yung proper na punchline compare sa haba ng mo. Doon talaga nasilip si Tats Maven dito kasi now pinakita ni Six Threat yung effective na punches, Smash lang nung inalok ka ni Arik at doon ka na, Tats. Move! Pakahusay. Alam nyo ba kung ano? Kasi sa panahon ngayon, parang hindi na dapat tinuturo yung mga rhyme scheme formula, yung mga ganyan, yung mga multis. Dapat alam na rin talaga ng ng crowd. Kasi tagal nang may flip top, matagal nang may battle rap. Ngayon, tinitignan na lang natin kung gaano ka-effective. Paano mo ilalapat yun sa laban talaga. At dito makikita yung difference. Yung paggamit mo ng yung may formula ka, may formula rin si Six Threat. Tignan natin yung kung sino mas effective yung formula. Yun doon na nagkakatalo talaga Kung sino yung mas effective, paano mo gagamitin yung style mo talaga. At yung style mo ba kayang tabunan o tapatan yung style ng Six Threat. At nakikita ko agad dito, ang ganda ng pinakita ni Tats Maven Very fluid. Dire-diretso din talaga. Very witty. Very smart. Ang ganda ng mga reference. Connected sa nameplay. Everything. Ang ganda. Very concrete yung buong isang round niyang ganun. Kaya lang, nagmumukha din siyang mahabang rhyme scheme at setup dahil wala siyang hinto. Kailangan talaga may kama. Doon pinakita ni Six Threat na itong kada hinto ko at 4 lines ko may maririnig ka talagang punch. Tatamaan ka talaga. Doon nakita yung effectiveness ng ginawa ni Six Threat. Diba? Tats. Move. Tats. Six Threat, man. Ano ka-rhyme ng Muslim na mahilig sa magarbo na kopya? Ikaw lang ang kilala kong Muslim na mahilig sa baboy na syota. Kasi joke lang. Kasi usapan namin ni pare, wala lang, ito'y bate lamang. Ikaw lang damayan ng nanay, ng syota, tila nag-alinlangan. Pero ito'y no holds barred, pre. All out na dahil pawang mahirap magtiwala sa sinabi mo at uso pa naman ang baliktaran. Pag ako nag-name flip, basic, subukan natin sa pangalan mo, tingnan natin kung di ka mapapag-gay shit. Kasi sa likod ng pangalan nakatago ang lihim ng Tats. Isa ka palang bakla na napilitan sa napiling landas kasi pangalan mo na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at as. Pangalan
Alam mo na pa na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at as kasi ako ang tirador ng timog. Huwag magkamaling maliitin. May basbas ng presidente, lisensyado kung tumira palihim. Sa bawat linyang malagim, kung humiwa madiin, ay tila patikim ng mga bitag palihim, pre. Huwag ka magalit. Pag sinabi ko yung style mo, napaka-lame, sir, ang pangit. Isang minutong set-upan tapos haymaker, subalit. Burado ang touch sa tirador pagkat laser ang gamit. Kasi itong si pare ko mag-set up, ang haba, kala mo talaga, leader ng hype beast. Isang storya, daming kwento, daig pa filler ng One Piece, panay pilit ng plot twist. Ang tagal matapos ng touch, kaya naman pala, beginner yung artist. Bars na naman, putang ano yan. Nabal si Tats Maven. Kaya pala ang tagal matapos ng Tats, beginner ang artist. Bars. Pagkat bumabattle lang siya para sa Jensan, kumbaga Fortuna, sakto sa standing mo pagkatapos, Fortuna. Maganda yung pinakita ni Tats Maven pero mas kumukonekta si Six Threat sa punchline. Tuloy natin, guys. Game. Di ba di ka nakapasa sa proseso ng ating leader? At last time I remember, hindi naman ikaw yung top 2 at winner. Kaya bakit to nandito? Pare, napaka-cheater, nakipagkamayan sa G-spot, finger. Anong pakiramdam nakapasok dahil may backer? Happy? Like ito yung bagay na kaya mong ipagsigawan ng proudly? Di naman sa hinuhusgahan kita, pero sa madaling sabi, nagpakaputa ka para makapasok, parang kulihiyalang may sugar daddy. Para sa ring, kahit saan ka lumalapit, lakas ng backup mo 6 na parang Lebron na nasa Miami. Ngunit wala kang respeto, maaani, mananatili kang samok. Kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Kaya wag kayong pauutos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra. Kasi bago flip top sila ni G-spot, tropa na nasa flip top na, panay turo na sa G-spot, moka. Tinulungan ka na ng tao, tapos bigla kang gaganon. Pues sapat na siguro tong aking kamao para ikaw ay lumingon. Grabe pagkapilingon, kahit ano man ang iyong gawin, kahit lumayo ka man sa G-spot, abay pusi ka pa rin. Tumingin ka sa salamin, ano nakita mong larawan? Isang imahe na mahinang klase na nakalaban dahil natalo ka sa tryouts, bumaba agad na hagdanan. Itong threat di nakaabot sa mataas na stage na parang cancer na agarang naagapan. Kaya ikaw ay tinatawanan ng kasaysayang hindi na mababago at di mo to matatago na tinalo ka ni Nuki Blaze at dun pa lang ako na ay panalo. Tama ang dinig ng mga tao, yun ay sigurado, pero kahit papaano, bagay na bagay yung nuke at threat na parang diktador na Koreano. Kaya tangina mo gago, alam mo ang mas pambihira. Ikaw yung tinatawag nilang threat sa liga, pero si Nuki Blaze yung mas tinuturing nilang threat sa liga. Kaya nagkakamali ka kung nandito ka dahil sa iyong kahusayan. Nandito ka dahil ikaw daw si Marlon, pero Wayans dahil sa kalamang katatawanan at lingid sa iyong alam, parte ka lang ng business plan dahil ikaw lang yung naisip niyang paraan para makapanood sila ng Lunes sa halagang 200. Ano? Bars, nakabaril si Six Threat ton, putang ina yan. Parang sinasabi ko yung carbon copy ni Looney. Tuloy natin. Luni na naman! Huwag ka mag-astang sino! Pes lumapit ka dito, ililibing kita 6 feet under. Doon di ka na magiging anino. Durugto ng pinong-pino sapagkat di na ako makatiis. Ninanakawan mo lang si Looney parang problemang artifice. Kaya ikaw ay umalis kung yan lang ambag mo sa liga. Kasi nakailang battles na, so konsintihin na lang natin, diba? Pero sige, meron naman akong lohika na iyong ikakasira. Lagi nyo lang tandaan, malaki ang pinagkaibahan ng Regine Velasquez sa Anton Diva. At kung babanatan mo na di ako original, tandaan mo lang ang metaporang ito. Ako yung gago nagnakaw ng test paper at pinag-aralan ko. Ikaw yung bobo nangungopia lang sa mga katabi mo. Marami pa sana masasabi si Tats. Para pakiramdam ko, nagpapainit pa lang siya. Ang gaganda ng mga linya niya. Next time, wag ka na Tats, pag narinig mo ko next time, wag ka na makailam sa oras. Banatan mo ng banatan hanggang si Arek na mismo magsabi, tama na. Banatan mo ng banatan kasi anything nalalampas sa oras, di ko na yan papasok. Pero, tangan ang gaganda ng mga sulat mo eh.
Yan dapat yung na-appreciate ng mga tao talaga. Magaling to si Tats Maven. Hindi lang sumapat kasi parang bitin. Tignan natin yung kay Six Threat. Puta, galing! Lupit! Pinaglalaban mo. Kala ko ba kakaiba to? Halos lahat ng punchline gamit na anggulo na ng lahat na nakalabang ko. Kasi malamang, mga anggulo ng puta, recycled na kay Cool Kid, di niya na-spit kay Poison, mga bara mo nung una, wala ka na bang maisip, tol? Pinamukha mo lang banuka, pas malinis ang Davao Tats, walang interesado sa basura. Siya daw ang Provincianong the King na nilaban sa Provinciano na Coco. Ganito siya magsalita kasi kala niya oso. Tang ina mo, dude, kainis. Paano ka naging Tats Maven? Bulul ka sa S. Tats Maven at sa mic. Speaking of Poison 13, oops, walang imek. Pag tinanong mo kung paano siya natalo, ay sus talagang tipid. Dinaig pa nagwawalis na maintenance. Panay excuse, bukang bibig. At dapat talo ka rin kay Marshall. Baka sa accent ka lang lumamang. At dapat talo ka rin kay Invictus kung siya'y naintindihan ng ibig sabihin ko lang yan kahit saan mo man tignan at sa week ka lumamang, puta pricing ka nga pala, kaya yung panalo automatic na malamang. Kasi pricing na si Utol. Grabe na dating. Arik ang galing. Ikaw na pala may hawak kay Baba, yun ang kapit patalim. Pag sinukat niya o baba nito, sigurado ilang milya. Yung mukha niya parang Spratly, kasi sinakop na ng chin niya. Panay puna sa style ko, nitong loko lang yaka. Pero pag napapanood mo yung mga na-upload ko na laban, talagang todo tumawa. Di ako katulad mo, ginagawa mong bobo yung masa. Pinipilit na wordplay sabay double ang tandra para makuha yung genre. Diyos ko, ang drama. Di mo napapansin? Yung bara mo nagiging joke. Yung jokes ko, bara. Yan sinasabi ko, yung bayag dapat sa baba, wag lang puro sa baba, bro. Sarap gamitin ang logo ng uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang uprising pero sa atong duwa ako ang mas kamao. Isa ka sa napiling MC, sa aking killing frenzy. 35 sa bumbunan yun ang tirang KD. Bawat titik, deadly. Magkakaubusan ngayon ng barat, siguradong si TMMT. Nakuha na ng 6 threat yung second round, so landslide na yan, guys. Maganda yung pinapakita ni Tats Maven, pero may kulang sa sangkap niya. Yun yung talaga yung proper na pag-execute ng 4 lines tapos, you know, setup at punchline. And pag sunod-sunod talaga, guys, magmumukhang rhyme scheme lang yun eh. Which is maganda. Merong potential si Tats Maven, no wonder di ko na siya nakikitang di siya nare-request masyado. May skill siya pero mabilis siyang malimutan. Kasi hindi siya religiously na nasa flip top. Sayang. Yo, check! Nasa kamay ko na ang panalo at di ko na to mabitawan. Dahil pagdating sa ring, nasa daliri lang kita 6 na para bang ako si Jordan. Para di mo ako maungusan kahit
kahit gaano ka kadesidido. Dahil score ni 6-0, panahon na para ikay magretiro, para hindi na ito biro. Kahit isama mo pa kayong grupo para di nyo ko matalo, dahil tatamaan lang tong 3 digits sa akin na parang sa swertres ay nanalo. Para di nyo ko, para ikaw ay magtago, dahil hindi nyo ko makakaya. Si Threat nakakita ng threat para nasilayan ang sariling gaya-gaya. Pero di ako papayag na hanggang doon na ako nakagapos, dahil hindi lang ako basta threat, ako yung trauma pagkatapos. Ikaw yung kawawang kalaban na aking ibabalibag. Ito yung tanging panahon na hindi naging lucky ang 6 pag binaliktad. Kaya huwag ka nang pumalag, nandito na tayo sa dulo. Sundin mo na lang ang gusto kong gawin. Sige, talon ka una ulo, at di ako gumagawa ng meme. At sa ilalim may patalim, ito'y mas malaking problema dahil sa iyong pagbagsak katawan ni Threat kalat na para bang epidemya. Pero teka, sobrang brutal na ba na sinasabi ko? Kahit sa usapang suntukan na ba walang kaya to, dahil nagmistulang magkamag-anak ang itsura mo sa aking kamao. Dahil sa sobrang lakas ng sapak may lumukso na dugo. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Ang ika-6 ng utos na Hudyot Katoliko'y susuwayin ko. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Ang ika-6 na utos ng Hudyot Katoliko ay sabay kong susuwayin. Dahil sa aking pagkaliwa talagang ikay kitel. Balik sa temang malagim para gambalain ang iyong sistema. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena. Kasi pag ako bumuo ng ideya tila trahedya sa Nueva Ecija, dahil si 6 patay para nagmasaker ng pamilya. Alayo natin milya-milya, kitang-kita to sa mapa. At ang katumbas na ng threat na to ay isusumbong kita sa aking mama. Kaya mama, matay ka lang dito sa aking paglapa. Dahil si Threat wala na sa buhay, parang mundong mapayapa. Sayang nawala yung charisma niya doon nung nag-choke siya ng konti. At doon ko lang nakita na parang isang angle lang yung ginagamit niya, kundi yung rhyme scheme. I mean, marami ka talaga masasabi sa 6th Threat, pero you have to go more deeper, you know. Yun lang talaga. Very shallow lang yung pinakita ni Tats Mabin. Or talagang sa umpisa, maganda yung first round niya, pero wala talaga siya. Nakita siya, ano siya doon na nahuli siya sa second and third round kasi parang 6-6, 4-6, ganun. At yung kay 6th Threat, mas diverse, mas malawak. Which is, yun nung nagpatalo kay Tats Mabin. Landslide na to. Bonus na lang naman yung third round, pero tingnan natin. Nakakanampot. Astig. Talagang all right ka, iho. Pero yung sulat kanino? Pag nag-choke yung maestro mamaya, alam na, kaka-ghostwrite na dito. Siya ay Jensen represent na naging uprising, OSD, Troop 1, Pangkat Magat, Outbox, Digmaan, Writer's Block. Puta, ang daming nautumo. Malamang karamihan dyan kahukbo mo. Napakla sa banta ng ika-6 kaya nangailangan ng 7 grupo. Speaking of Jensen, meron silang liga sa Jensen na kung tawagin ay Digmaan Rap Battle League na tinuring niyang family. Pero nung nag-uprising, di niya na pinapansin. Biglang nag-switch ng mastery. Kasi lumaki daw yung ulo, sabi nung kagrupo. Nito ni Paring T, biglang lumabo ang touch. Ano mo yung inklo quality? Tapos ngayon, reping Digmaan ka pa rin? Eh yung samahan nyo, lumipas na. Paano ka naging General, Mr. Santos, kung sa Digmaan umiiwas ka? Mars! Balik tayo sa baba mo. Kapag sa harap, korteng sili. Kung si Tipsy Day hugis cheese ball, sa kanya hugis piwi. Sinabihan mo pa si Marshall na puro copy kanyang linya, isa ka din namang copy-paste master na palaging mga baon nagaling ibang liga. Pero yung sa kanya iba, hirap na nga mag-gets, ang pangit pa nung rima. Doon pa kasi yung ghostwriter mo, pre, Punjabi mula India. Daming naloko sa mokong na to. Kala mo talaga, todo sulat si Gago. Yung pala, control... Gago talaga to si 6th Threat. Tanggalin nyo na nga yung 6th Threat guys. Punjabi galing. Pwede talaga ito rin. C, sabay control V, kaya pati double U, kontrolado.
Tira na naman siya, Enigma. Siya ang supalpal ni Lebron kay Iguodala. Yun ang binanggit niya na laging nire-replay. Yung bara bumenta, so kailangan mo ng replay para lang magets ka. Ganyan talaga kapag tuna, saka mo lang makuha pag nasa net na. Bars. Ay, Kaya pala di ka pinapasali ni Arik ng isa buhay. Gamit ang perf na yan. Nakaka-hurt naman. Di ka kasi daw pang champion eh. Pang surf ka lang. Kaya taog, sugatan, di na kailangan magtaka. Di ka masasalba ng grupo mo kahit magtawag ka pa mula sa kanan hanggang kaliwang panga, sabay uppercut aba. Sinong di makakapagsabi na mapa-live o i-replay, either way, pare binadibag kita. Tatlong rounds di ako ng damay, na personal, ng buwisit at ng gago. Tumupad ako sa usapan kahit sabihing barumbado. Binanggit ko na noong nakaraan, saksi ang mga tao. Maling marumi ang DDS, ikay malinis sinarbaho. all 3 rounds, bibigay ko na kay 6 threat. Sayang. Okay lang yan. Kasi, I mean, ano lang to, 5 years ago pa lang ito. Sayang si Tats maybe ng husay. Mediocre din pa. Sayang lang. Kailangan mag-practice. Tats maybe talaga. Sayang. Ano yan. I have high hopes to this guy. Laki ng potential nito ni Tats maybe. Laki ng potential. Promise. Paus ka na 4, That's Maven versus 6 Threat. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, mag-iayos mga beses. Shoutout sa kanilang pareho. Tayo na solid yun. Pero ang boto ng Murado, 5-0, magigay para ay 6 Threat. Galing ni 6 Street dito. Yeah. Ganun pa man, shoutout ko lang kay Jay at saka shoutout kay JR0. Aganda. 360, 6 Street. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, like, share yung video natin at the same time. Tapusin ninyo yung video. Bibigyan ko to ng siguro 9. Hindi lang masyadong, akala ko meron pang ibibigay si Tats Maven, pataas ng pataas yung energy niya, but yung second round and third round, parang nabigay niya na lahat ng bala niya sa first round eh. Pang first round lang para to sa saan yung pinakita na Tats Maven? Putang ina niya. Ganda ng first round ni Tats Maven. Sayang. Wala 6 threat talaga guys. Too much to handle. Ganun pa man, I'm looking forward. Sana may makita pa akong laban ni Tats Maven. Sana hindi siya mapagod. Nakakapagod talaga magsulat talaga eh. Pakiramdam ko, nabigay niya rating 100% niya. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo yun. Comment na lang kayo at yeah. So tingin ko ang laking bagay nito. This is 5 years ago guys. Isipin niyo yan. Galing nga sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya niyo, makaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. Tigit sa lahat. Good sa lagay palagi. Plan motive nga pa ng GoPro. Ingat kayo lahat yan. Peace out.